Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay July 23, 2026, Webes ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 2 verses 1 to 3, verses 7 to 8, and verses 12 to 13. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na ubas. Israel, ika'y akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo. Pinadalan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyo. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan, manggilalas kayo at manghilakbot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Dinilakdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay, at umukay sila ng sariling balon, mga balong walang may bibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa unang pagbasa. Mula pa rin dito sa Baguio at ngayon ay narinig natin ang pahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Tapos natin si Isaías, si Mikas, o si Hoseas. Ngayon naman ay si Jeremias at dito ay ipinapahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias, isang propeta, no? At marami pang mga propeta ang susunod sa kanya na gagamitin ng Panginoon para iparating ang mensahe sa kanyang bayan, na kung saan ang bayang Israel ay patuloy na lumilimot sa kanilang tipanan. Kaya nga maganda yung unang bahagi, no, na sinabi na noong bata ka pa, baga magiliw tayo, napakabuti mo, masunurin, at katulad din ng bagong kasal, napakalambing, pero sa kalaunan ay lumimot, no? Sa kalaunan ay nagtaksil, iniwan ang Panginoon. Kaya ito ang paalala sa pamamagitan nitong pahayag mula kay propeta. Bagamat maraming tao noon ang ayaw pakinggan ng propeta, kung kaya ang mga ito ay kanilang minamaltrato o pinapatay para lamang hindi nila marinig ang salita ng Panginoon o ang mensahe ng Panginoon, dahil ayaw nilang marinig ang kanilang kamalian at ang kanilang mga kasalanan. No, sa panahon natin ngayon, huwag natin ulitin na yung mga ginawa sa mga unang propeta, kasi kailangan natin marinig ang mga dapat at kailangan natin marinig. Hindi yung kung ano lang gusto natin marinig. Huwag nating itaboy. Magpasalamat tayo kung may mga nagpapaalala sa atin. Magpasalamat tayo kung patuloy na napapadala ang Diyos ng mga tao para tayo ay paalalahanan sa mga maling ginagawa natin o sa mga panahon na tayo po ay napapalayo na sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became
will